patuloy na pag-usbong ng modernisasyon, kasabay din ito ang paglawak ng impluensya at epekto ng kulturang popular sa loob at labas ng bansa. Maraming sumikat, naging kilala at uso na naging bahagi ng ating pagka-Pilipino. Comics, telebisyon, radyo at social media, lahat ng ito ay saksi sa di mapigil-pigil na pagtangkilik sa mga ito. Ito'y larawan ng tinatawag na entertainment at malaking salik ang media sa pagiging palasak nito hanggang ngayon. Edukasyon ang isa sa mga larangan na lubos binago nito sa aspeto man ng pagtuturo o pagkatuto. Ngunit, may lubos pa ang kaalaman ng mga Pilipino, partikular ang mga PNU na ito. Halina't alamin dito sa PNU Updates. Tara! Anong pangalan mo? Year-end section. Ako si Frederick Telande mula sa 2BSS. Audit. Year-end section po. From 2B. Hello po, I'm Mike Mariano from 2BSS. From 3B. Ako si Saydin Nabosa mula sa 4th year Bachelor in Social Science Education. Ako si Erica Hanadi Ramos from Bachelor in Mathematics Education, 4th year. Ako si Crystal A. Busway mula sa 4BF. Modern culture or contemporary culture. Pag sinabi natin kulturang popular, ito yung mga culture na ginagamit natin online, sa Facebook, sa mga comics na binabasa natin. Kulturang popular, ibig sabihin yung mga kultura natin sa kasalukuyan. Or yung, kasi meron din kaming course about pop culture. And actually, katatapos lang ng lesson namin kanina. It's all about yung mga recent culture natin na na-develop throughout time. Pagiging proud sa ating culture. So, syempre, since nasa 21st century na, more on sa information sa technology na most worldwide siya na kumbaga yung gamit ng social media, Facebook, Instagram, parang ito na yung kinagis na gawin ng mga kabataan ngayon. Ang contemporary at ang Pag narinig ang kulturang popular, kilala siya hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kapag narinig ko ang kulturang popular or pop culture, ang madalas na pumapasok kaagad sa isipan ko dahil nga nasa isang westernized tayo na mundo ay mga popular na culture sa western countries, and dahil globalized tayo, nangingibabaw ngayon ang K-pop. More than P-pop, parang yung mga kulturang popular na naiisip ko kapag ka naririnig ko kaagad yun ay yung mga trends sa social media na lumalaganap ng mabilisan. Para sa akin, yung mga, pag sinasabi kasi natin yung mga kulturang popular, yung mga makabago, yung mga moderno na nakikita natin ngayon unlike sa mga traditional. Usually, part na ng daily lives natin social media. Mga social media platforms na tulad ng yung nabanggit ko kanina na Facebook, mga YouTube, Twitters, and Instagram, mga ganun. Bukod sa teknolohiya, bilang siguro parte ng 21st century learners, unang-una dyan ay yung mga teknolohiya, tapos yung mga traditional na kagamitan ay halos hindi na nakita. Siguro the way I use mga bagay. For example, Ano ba? For example, the use of social media na na-utilize yung pop culture. Siyempre, huwag na namin sa kulay na ay huwag na natin sa hindi naman din sa kaalaman
paggamit ng mga teknolohiya sa panonood ng mga TikTok, kung saan nakikita kayo mga trending videos? Kasi personally kasi hindi ako masyado sa mga trends. Hindi ako sumusunod sa agos ng social media. But siguro in terms of mga sinunod na trends, siguro sa pananamit. Doon. Kasi na-appreciate ko yung pagbalik natin sa vintage. Yung mga umuso noong mga 1990s, 1980s sa mga kadamit, ng mga kasuotan ay bumabalik ngayon. And I think mas decente yun kaysa sa mga uso ngayong contemporary period. Sa generation namin ngayon ay usong-uso yung mga social media, paggamit ng mga cellphones, ganun. Lalong-lalo na sa pagtuturo. Nabibigyan ako nito ng bagong informasyon dahil sa mga sabot na aking access. So, ngunit sa kabilang dapat, nababawasan nito ang aking oras sa pag-academic. Of course, ang epekto nito, ang negative impact nito, usually, nami-misinterpret or yung mga misinformations na kumakalat online ay nagiging bahagi na ng ating buhay. So basically, parang yung negative impact nito nagiging dahilan din para magkaroon ng isang magandang magandang dulot. Kasi kapag nakikita natin or nakakabasa tayo ng mga misinformations, ito din yung paraan natin na gamitin ang ating critical thinking at itama yung mga misinformation, mga maling informasyon na nababasa natin. Sa aking pag-aaral siguro, ang kabutihan mo, napapabilis yung trabaho, sa teknolohiya, sa pop culture, nakakasabay tayo sa yung global competence natin, nakakasabay tayo ganyan. Pero on the other hand, parang nawawala yung mga traditional culture natin kasi napapalitan siya ng mga pangkasalukuyang kagamitan, kultura, Siguro it's more on positive side. Mas parang we can use the pop culture sa IM, sa pwede i-connect sa IM. Initially nabanggit ko na rin siya na doon pala tayo sa magandang effect kasi sa atin minsan ang pinakasasabihan na yun is yung mga social media, mga technology. So, effect na sa akin is nabibigyan na yung mga nalalagyan ko na rin sa professional allergy yung mga ginagawa ko. For example, sa learning interfaces, kailangan na-ignore tayo sa mga ganitong skills para pamit natin yung needs ng mga learners natin. And on the other hand, yung sa period effect na sa akin, minsan, I spend most of my time na mag-browse ako sa mga social media ko, ngayon sa Instagram, Facebook, to the point na minsan nakakalimutan ko rin yung requirements and deadline na hinahabol. So, yun yung nabigay hindrance sa manage ko na time for i-balance yung time ko sa learning at sa activities. Maybe unbalanced use, obsessions. Ang mabuting dulot ng teknolohiya ay nalalaman natin kung ano ang isyong mga panlipunan sa nangyayari sa ating bansa at ang mga negatibo naman nangyayari is kapag na-addict tayo, yung health natin or kalusugan natin ay ma-apekto. I think kapag doon sa mga trends na sinasabayan ng karamihan, madalas ay ito yung nagdidikta ng kanilang pananaw sa buhay. Pero personally, dahil nga meron akong control sa sarili ko kung paano ako magpa-apekto sa mga trends na lumalabas sa social media, wala na mga naging masamang epekto sa akin dahil puro surface lang naman yung naging epekto sa akin ng pop culture. Social media, para sa akin, mas marami siyang naidudulot na positibo. Unang-una, ang social media kasi, marami tayong mga marami tayong mga pwedeng makuhang mga ideya dyan.
kung saan mas lalong nadadagdagan yung mga pagkatuto natin. And sa negatibo naman is pag sumosobra ka sa paggamit ng social media is pwedeng maano yung kultura mo, pwedeng mahila ng makabagong which is mag-turn siya into negative. Sabi nga ni Katrina Day sa kanyang sagot ng Miss Universe, everything is good but in moderation. Kailangan natin gamitin ang mga bagay na ating kayang gamitin o yung mga na-access natin. Ngunit sa moderation lang, sana alam natin yung moderation. Bilang bahagi ng lumalawak na paggamit ng pop culture, panatilihan natin na maging angkop, maging tama, at gamitin sa tamang paraan. Siguro sa lahat bilang parte ng kulturang popular, hindi naman masama na we should not fear change. So, kailangan natin makisabay para tayo din ay makabilang sa competence ng global competence, kumbaga. Kasi yun talaga ang goal ng curriculum, K-12 curriculum. Pero sa kabila ng lahat, huwag sana natin kalimutan na panatulin yung identidad natin bilang Pilipino at ang Pilipino pa din mga tradisyonal na pamamaraan. Nang sa gayon, sa hinaharap, makita pa yun ng mga susunod na generation. We embrace yung pop culture and pagyamanin pa ito and huwag hayaang mamatay kasi kapag namatay, nawawala yung identity natin as Pilipino. Kasi na siya ng pakinggan na kailangan mo mapag-uusap kung ano yung mga niluluto or ano yung mga binabasa ko online since bahagi na siya talaga ng haluan na siya, hindi na siya mga sa traditional, more on technicalities na talaga. So, yung lagi na lang since palagi natin iisipin or technological integration na is kailangan natin siyang gamitin sa nararapan sa mga profession and ginagamit natin siya sa ibang aspect ng buhay natin like yung mga panipuri, kasi hindi talaga siya maiiwasan lalo sa ating mga youth and medyo mataas ang mga emotional state natin and medyo hindi din kasi tayo gano'n lang ka-nilag din sa pagkakaroon natin ng interest kasi nagkakay tayo na meron na doon mga technology. So, ang pagkakaro ko overall is sana maging maingat tayo and maging malamit tayo sa paggamit ng mga bagong culture na maibibigay sa atin as student, hindi lang as a student, syempre as a whatever you have right now, it still depends on your control. Kasi whether it is good or bad, tayo mag-redefine. There's nothing wrong having something innovative and yung gadgets and all. But nasa iyo yun. You define whether it is good or bad. Ang aking may papayo lamang ay sa bawat paggamit natin kailangan balanse lamang at huwag masyado balanse lamang at kung gagamitin natin to kailangan alamin natin yung mabuting magiging resulta nito sa ating kalusugan at makakapagpayabong rin sa ating kulturang Pilipino. Ano pa man ang mga impluwensyang lumalaganap sa atin ngayon, lalo na yung mga nanggagaling mula sa ibang bansa, ay manatili tayong nakaugat sa ating identidad bilang mga Pilipino. At sa pamamagitan nun ay mas mapapalago natin kung ano yung meron tayo bilang mga Pilipino at hindi bilang isang lipunan na may kolonyal na mentalidad na sumusunod lamang sa agos ng mga trends sa global market. Bilang bahagi ng henerasyong ito, ang maipapayo ko lang ay huwag nating masyadong huwag nating hayaang ikutin tayo ng paggamit ng mga social media. Isipin palagi natin na tayo ay galing pa rin sa tradisyonal, kaya yung mga negative na nakikita natin sa social media, huwag na nating tularan yung mga yun.
Kasi mas magandang gamitin natin ipakita natin na mas maraming positibong epektong dulot ng social media kaysa sa mga negative. Tunay nga naman ang napakalawak ng sakop o saklaw ng kulturang popular. Ang mga comics, nobela at iba pang mga sulatin ay naging bahagi na ng ating kasaysayan. Nasa ngayon, naging basihan sa pag-usbong ng makabagong kagawian at kagamitan tulad ng teknolohiya at telebisyon na naglalarawan sa ating pagka-Pilipino. At yan ang mga nakalap naming kaalaman tuon sa kulturang popular. Muli tayong magkita-kita sa susunod na episode dito lamang sa Pinyo Updates!